hakbang, pangalawang hakbang hanggang dun. Yung pintig ng puso ko mabilis. Chill muna. Kasi after dito, sobrang tarik na niya, no? Off-roading. Pwede nadaanan nga ng kabayo, oh. Matalbog lang ha, kasi uneven eh. Siyempre yung gloves natin dapat kakulay ng motor, no? Nung nakaraan green, dapat ngayon yellow. Ang dumi ng motor ni Mosing kasi nung last time ko siyang ginamit umuulan, no? Ngayon naman ipapalinis natin siya at meron tayong gagawin ngayon. Kakaiba yung gagawin natin at meron tayong kasama, kaya tara at imit na natin siya. Laging bumabalik sa odometer yung dito, no? So kailangan natin ibahin ulit. Ang gusto ko kasi lagi kong nakikita yung fuel gauge. Ayun, so marami pa siyang gas. Ang gusto ko ipalinis muna to dahil ang plano ngayong araw is i-shoot siya na may pagka off-road yung dating. Siyempre kapag ka off-road yung shoot, obligadong dumaan siya sa hindi sementadong kalsada. I-mild na lang natin yung term kasi kapag sinabing off-roading baka sabihin pinang trail natin, no? Kaya lang medyo maulap ngayon eh. Sinabi ko naman dun sa photographer ko is rain or shine, at yung photographer natin is yung dati pa rin na nag-shoot sa atin sa racetrack. Eto lang, no, pagka magsi-signal light ang layo ng switch niya sa thumb. At ayan ang aking outfit, naka body armor ulit tayo, back protection and parak t-shirt. Syempre araw-araw parak. Alam nyo ba na 3 taon na po tayo sa parak at bait kasi ni Boss RJ. Quality naman kasi talaga yung mga damit niya, makapal, maganda yung design. Tsaka alam nyo ba, yung designer nila paiba-iba rin kasi bawat tao is iba-iba ng taste at syempre yung personality nila sumasabay sa design. Kaya kailangan marami kang designer kasi mapapansin mo yun eh. Alam mo kaagad na iisang tao lang nagdisenyo kasi yung taste niya halos may pagkakahalintulad. Okay, so dito sa ginagawa nating content para sa motor ni Mosing Kong TV, ang sinabi niya kasi sa akin, bahala na ako kung anong gagawin kong content. Ang sa akin naman, ang naiisip ko kung bakit gusto nyo ring ipagamit sa atin ito, bukod sa syempre makikita niya yung high speed na paggamit sa kanya, which is hindi niya na masyado nagagawa dahil una sa lahat di siya nagmomotor, pangalawa hindi siya nagpapatakbo ng sobrang tulin, kaya gusto niyang makita sa atin. Since tayo naman ay vlogger, so mapapanood niya ngayon kasi marami ding pwedeng magsabi na bakit hindi sa mga professional racer o kaya mga coach like si Sir Dashi Watanabe, si Coach Joey Storm, ba't di sa kanila, di ba? Eh siguro dahil una sa lahat may tiwala sa atin si Mosing, pangalawa nagbablog tayo, so yung mga ginagawa natin sa motor is na-upload natin, so napapanood niya. Kaya kung nakikita nyo, di ba nagla-livestream siya tapos magre-react siya sa mga videos natin, so yun. Bukod sa makita niyang pinapatakbo ng mabilis is para mabigyan natin siya ng reason kung bakit hindi niya dapat ibebenta ang kanyang motor, which is nasabi naman niya sa kanyang stream na mukhang di na nga niya ibebenta kasi ganyan pala kaganda yung motor ko, ganyan pala siya kapag tumatakbo ng mabilis, angas naman pala pagka ibang tao nakaupo, so ganyan din pala yung itsura ko pagka na-videoan ako tapos di ba ako yung nakasakay, maangas pala talaga. Minsan kasi ang isang bagay kapag ikaw na araw-araw gumagamit at hindi mo nakikita yung sarili mo, parang wala lang eh, parang ordinary lang eh. Yung ang pagsuot ng relo ni Brother Arfred doon sa kanyang Richard Mille na relo worth 24 million pesos is hindi ko rin ma-appreciate na 24 million siya eh. Kasi una sa lahat relo lang yan eh, pangalawa hindi ako yung bumili, so yung wow factor wala masyado kasi hindi ko dama, hindi ako yung gumastos, hindi ako yung nahirapan maghanap ng stocks. Ganun din sa paggamit ng motor, hindi mo alam na
super wow na pala yung mga ibang tao na para sa'yo is wala na lang, ganun. Meron nga kasabihan na work hard until expensive things becomes cheap. So sa mga bagay na meron na si Mosing Kong, medyo aminado tayo, madali na para sa kanyang bumili ng mga mamahaling bagay. Like yung sasakyan niya na Navigator, kukunti lang yung may ganun. Sa road ngayon, wala tayong makitang Lincoln, di ba? Suntok sa buwan na para sa akin na makabili ng ganung sasakyan, di ba? Kumisan gusto natin na makita yung expression ng ibang tao sa mga bagay na meron tayo. Like yung pag sumali tayo sa motor show, gustong gusto kong nakikita yung mga taong pinipicturean yung motor ko, tapos napapatingin sila, and then kung minsan napapangiti pa. Ang sarap sa feeling, di ba? Yung pinagpaguran mo, ayun na, yun na yung sukli, regardless kung manalo ka sa show o hindi. Nag-hire ako ng photographer ulit para naman hindi puro racetrack yung picture niya, kasi nakita niya naman yung uploads natin nung nag-racetrack tayo. Gaganda ng mga picture, di ba? Yung kakaiba is makakita ka ng sports bike sa off-road kahit pagpapapanggap lang, no? Hindi yung literal na trail, kasi syempre una sa lahat hindi capable yung motor para gawin ganun. Tapos madulas pa yung gulong, mababa pa. Ngayong araw pala na binablog ko to is tumapat ng Sunday. Ang original plan is pupunta ako ng Monte Maria gamit to kasi long ride nga. Kaya lang base sa Google 4 hours yung biyahe mula dito hanggang doon. So gumising na ako ng 10, nag-prepare, natapos ng 12. Alas 4 na ako makakarating sa Monte Maria. Ayoko naman bumiyahe ng natataranta or may hinahabol na oras. Karam, di kaya si Alfred to. Tulad niyan, si Alfred kaya niyang bumili ng Rebel, pero para sa kanya basic na lang yan, no? Uy, Colnago, puro Colnago, grabe. Medyo tumagal lang yung motor sa akin, gawa ng, yun nga, nag-China nga kami. Alos sa San Linggo ko dun, no? So bukod kasi dito mayroon pa akong ibang contents at hati pa yung oras ko dahil may pang Facebook at pang YouTube eh. So sa YouTube kasi, kung mapapansin nyo, talagang ride lang yan. Naipasok ko lang yung show natin sa Raider dahil gusto ko ma-share talaga sa lahat. Kaya naman hinahanap-hanap nila yung Raider at hindi ko naman magawa ng content kasi hindi pa ako nakakapag-show dahil paulan-ulan kasi. Alam mo yun? Eh ako naman pag nag-show kasi malalayo. Mosing, isang bomba lang dito sa underpass. Meron akong na-discover sa pagbomba sa ilalim ng mga underpass or tunnel ganyan. Dapat isa lang pala para marinig mo yung echo niya. Pedestrian yan eh. Minsan nababash ako dyan eh pag napapatakbo ako ng mabilis sa pedestrian, kasi merong required na speed bago ka makarating ng pedestrian. Alam ko nasa 50 lang yata, di ba? Pero paano yung pag highway? And pati nga sa pagsisignal light, dapat daw 50 meters bago ka lumiko, mag signal light ka na. Yun yung base lang sa exam ha, kasi nag-exam ako nun sa LTO eh. Tagalog pa nga yung nasa test paper eh. Pero ngayon iba na yata eh, online na yata ngayon eh. Kahit pag nagre-renew ka, mag-exam ka pa rin ulit eh. Ang gandang magkaroon ng shop dito. Pag traffic talaga tutupi ko yung side mirror eh, baka sumabit kasi. Stay out of trouble lagi tayo dapat eh, lalo na verified yung motor. So hindi ko sure kung napalong ride na ni Mosing itong motor niya. So dun sa Monte Maria maganda kasi yung view dun. So baka maisipan niyang pumunta pag na-vlog na natin yon gamit yung kanyang Goldwing. Kasi mukhang nagra-ride pa rin naman sila, pero hindi sila nagko-content.
akong gustong puntahan dito eh. Naakitan daw siya, yun oh. Malapit lang eh, pero nasa 100 steps yata yan. Try natin, no? Kahit nakaboots tayo, akit tayo. Ayun oh. Diba? Akitin natin, no? Hanap lang ako ng parking. Dito, sementado. Then, syempre bili muna tayo ng tubig. Tubig po, mineral po. Akit lang po ako sa taas. Alright, akyat tayo ngayon. Dala ko yung iPhone. iPhone yung ginamit ko kasi para hindi mag-overheat eh. Ayan, so mag-park muna tayo dyan. Pagkatapos, yan, bayad na lang tayo dito sa restaurant, sa parking. So tara, akyat tayo. Ayun, ang dami ng tao. Parang nakakapagod pagka bibilangin yung steps nito. Ayun, basta akyatin natin. Ayun, tingin nyo, nasa 100 step ba yan? Grabe yung taas. Sayang, hindi ko dala yung drone ko, no? Pero anyway, may dala naman tayong camera. Ito yung on-foot experience. Yung mga tindahan naman dito, makakainan, tubig, napaka-importante. Mukhang masarap pa yung peanut butter, oh. So, tinatawag nilang grotto ito. May Mama Mary yata sa taas. May naglo-load pa, oh. At yung kotse, hindi ko lang paano yan, eh. May kanto pala dito. Pagmahal na haraw. Marami siguradong market dito. Okay. Nakabots ako. Good luck. Unang hakbang, pangalawang hakbang, hanggang dun. Ang layo. Solid. Yung mga steps nila, review lang natin yung steps. May iksi lang, no? Tapos may hawakan naman. So, kung medyo nahirapan ka, kapit ka lang. Ma'am, mga ilang steps po kaya ito, ma'am? 100 plus. Grabe, ang dami. Ano kaya meron dito sa taas? Pwede magtirik ng kandila dun. Ayun, oh. So nandito tayo sa taas. May mga ilaw naman pala yung poste. Pwede palang pumasok, oh. Ayan, ang bango dito. May itaas pa pala to. Trakit tayo. Pinagpawisan na ako. Solid. Pawis ko mula doon sa baba. Buti hindi masyado mainit. Makulimlim. Kaya pala sinabi nila more than 100. Ayun sila, tumatakbo-takbo pa, oh. Lakas ng energy. So dito yung steps nila, mas maluwang, mas mataas bawat hakbang. Yung height is matataas, no? Pero malamig. Okay naman yung klima. Maganda to pag may kasama, no? Tapos hilahin mo sa kamay. Huwag ka lang palalaglag dahil mataas-taas siya. Yung pintig ng puso ko mabilis. Chill muna. Kasi after dito, sobrang tarik na niya, no? Okay, let's start ulit. Ayun na. Mukhang eto na. May nakita na akong lamp post. Ito, doble mo yung taas bawat step. Ang taas, oh. So sobrang tarik na kasi. Tsaka makipot yung apakan, no? Sakto lang yung talampakan. Grabe, ano kaya meron dito sa taas? Ang taas natin, grabe, oh. Ay, meron pa pala. Akala ko ito na yung dulo. Ayun. Wow, ganda. Kita mo yung ano, Severa, Mabalacat. Ayun naman yung Bundok Arayat. Tapos dito, Tarlac. Okay, so 3 cross lang pala yung nandito sa taas. Ayun, oh. Pwede magtirik ng kandila dito. Ayun, oh. Grabe. Daming puwan. Meron pa mga puwan dati dito. Nasira lang, oh. Kawayan dati, nasira na lang. Maswerte tayo, hindi pa tayo nabutan ng ulan. May mga construction dati dyan. Tables and chairs. Medyo nakakatakot siya, lalo na pag gabi, ah. Kakita mo dito yung view sa kabilang side. Parang Baguio, eh, no? Ang tarik, eh. Mukhang may resort pa dun, oh. Dito no kayang meron. Okay, dead end na. Kayo po yung nasa YouTube. Sino? Yung meron po yung motor sa, yung parang meron po yung ninja. Ninja? Anong pangalan? Si... Ano? Anong kulay ng motor? Kulay green po pag... Ah, green? Tsaka minsan po pinapasali niyo po yung motor show. Ah, motor show! Si Reader. Opo. Ito ba yun? Pakita ko sa'yo, ha? Tsaka yung may sticker po. Sticker. Anong sticker? Ito ba yun? Yan, ako kunin. Sa'yo na. Thank you po. Sige. O, diba? O, di mo bata, kilala tayo. Grabe. Dahil natapat na linggo, may mga nakasabay tayo ngayon. At ayun na nga, yung pababa, madali na lang. Ay, ma'am, congrats!
Nakaabot din. Okay, umpisa na ang 10,000 steps pababa. Ayan, ganyan kabilis yung pagbaba natin para tayong naka-escalator. Picture daw yung bata. Anong pangalan mo? Zian po. Zian, wow, ganda ng pangalan mo. Sige, picture tayo. Ayan, thank you. Oh, may mga tropa tayo. Alright, anong gagawin nyo dito? Feeding? Kami ng PT. Okay, oh, dahil dyan, mayroon kayong sticker. Yo, shout out kasi. Sa kasama mo, yan, thank you. May kapalit na yung sticker ko kasi medyo luma na eh. Oo, tama. Sakto, sakto. Luma na yung line namin sa shop mo. Nakakalimutan kong ipalinis yung motor ko nga pala. Inubos ko yung oras ko dito. Okay, so dito na tayo dadaan. Oh, sarap ng hangin. Pinagpawisan ako. Dito kami madalas magbike eh. Challenging kasi. Grabe, ang lamig sa likod. Masama to. Wala pa naman akong dalang towel. Grabe. So papunta na yung photographer ko. Marami ding mga hidden resort dito na hindi pa natin natutuklasan. Kasi maganda magtayo ng resort dito dahil may mga bundok eh. Marami na ding pumunta ng mga local na vloggers dito. Medyo madulas na yung korkada na yun ah. Gusto ko tuloy magbike ulit dito na ako mag-isa. Medyo nakakatakot lang dito. Madilim dito eh. Okay, thank you boss. Ba't may bus dito? Ah, mayroong resort din dyan oh. Pasya lang kaya natin minsan no. Pwede rin matulog dun eh, car camping. Ayan, para din tayong pumunta ng Marilake. Maganda oh, diba? Yung hangin talaga ang gusto ko, ang bango. Nature. Kaya sa pagbabike, ang sarap din. Kaya kalanghap ka ng fresh air. This way to, ano to? Holy Land. Okay. Car wash, car wash. Ayun oh. Ayun oh, car wash oh. Ayan oh, sakto. Magkano pag motor boss? 150. Kahit ganyan kalaki. Kahit pala linggo, bukas kayo na boss. Ah, walang day off? Ilan ba kayong nag-wash dito? Ilan kayo dito? Ah, 3 pala kayo. Para pag nag-day off, may kapalit na. Nice. Lumitaw ulit yung tatak ng B-Max. Pati yung kulay ng caliper, naglitaw blue pa. Alam nyo ba yung caliper ng ating Aerox ay pula? Nako, makikita nyo yan. Nabili na natin yung mga pyesa at hinihintay ko na lang yung brake lever. At ang in-order natin is Brembo Corsa Corta. Olins yung kanyang suspension sa likod. Tapos lighten lang yung kanyang front shock kasi hindi naman tayo magsisircuit concept ba. Yun no, nawala ka agad yung dumi kahit di pa sinasabon no. Kahit ganyan lang pala pwede na eh. Bilis. Malakas yung pressure ng tubig ni sir eh. Sa wakas malinis na. Siguro mga nasa 30 minutes din nilang nililinis ito. At hindi ko na pinalagyan ng pampakintab. Natural lang, sabon-sabon lang. Lalo na yung gulong. At yun. Para hindi naman nakakaiya sa picture. Thank you. At napakamura ng bike wash. Yeah. Unti-unti bumababa yung RPM, alright. Yan, pagka nagpakarwas medyo madulas pa ang gulong, kailangan matanggal yung tubig at sabon-sabon. Pakurbada pa naman dito. Eto na ang kalbaryo namin pag nandito na kami nagbabike. Sobrang tarek. Ang lamig ng panahon. Ang ganda ng paligid. Dito sinara na nila yung gate to. Dati may gate dyan you know. Tapos ang dami nagtitinda no. Tapos ginawa na nilang rotonda to oh. Yung shoot natin is located sa picnic ground. Hindi ko masyado kabisado pero feeling ko dito yun.
nanguhula lang ako. Hindi ba doon? Or dito? Parang dito nga. Tama ang aking hula. Malapit na lang ako. At ito yung 7-Eleven na nasunog. At sad to say, hindi na siya nag-open ulit. May mga nakasabay pa tayong naka big bikes at cruiser bikes over there. Ang tanong, nasan siya dito? Saan siya naghintay? Doon yun eh, oh. Picnic grounds yun eh. Ayun siya, oh. Doon. Dito kaya. Pasok kaya natin dito. Ha? Bawal yata dito eh. Hindi ako sure ha. Mataas ba? Doon may mababa dun, boss. Hindi, pwede yan. Kaya ba? Diba? Off-roading pero mild lang. Pero maganda dito ha. Ayan na ang ating photographer. Sige. Tapos ikot ka dun banda. Tas Balik kita kukuha. para pabalik, okay. Off-roading. Grabe, M1000 nandito. Pwede dinadaanan nga ng kabayo, oh. May bakas ng paa. Ayan, pagka-atras, tutulak lang natin ganyan. Danda lang kasi nag-activate yung ABS. Musta? Ayos, ganda. Oh, di ba? Nagbukas na ako ng visor para alam nilang ako. Yung last time kasi tinted eh. Kaya nga eh. Ayan, oh, di ba? Pati yun doon yung pababa mo. Oo. Gusto mo saglit ano? Sumaglit tayo sa Go kahit saan. Oo, kahit saan. Sige. Ikot lang ako, labas ako. Buti hindi maingay yung motor. Kaya gusto ni Mosing ganito lang katahimik para hindi bulahaw at alam mo na sikat na yung tao, tapos gusto mo pa yung agaw pansin ka, di ba? Ayan, oh, pinipicture na tayo. Saan na lang kita, patabihin kita sa gilid. Okay. Kumuha ng rolling shot. Sige, dito lang ako sa likod mo. Bait yan, si MJR Photo. Sa mga gustong magpa home service na picture like now, tapos hindi siya mahal maningil. Although given na yun, talagang may kamahalan pagka video shoot po, trabaho nila yan eh. Pero sapat lang doon sa ibibigay niyang quality sa'yo. Tingnan nyo naman, di ba? Nakasasakyan pa siya. Mukhang yun na nga. Dito sa kabila, dito oh, ayun oh. Oo nga no. Mosing, ito yung behind the scene ng shooting. Pero maganda nga, overlooking pa. Buti matigas yung lupa. Matalbog lang ha, kasi uneven eh. Ito dinadaanan ng truck to eh. Kalula oh. Nakaka-excite yung result nito. Kakaiba eh. Parang mas bagay yung SBT 650X ko dito eh, no? Di ba? Kaso mabigat yun eh. Kailangan may kasama ka talaga eh. Okay. Okay yung ganyan, okay, tight top ha. Parang Zoom pa ng... Yan, parang ganyan. Yan oh. Basta 9x16 ah. okay boss. Okay. Finish. Kuhaan ko lang din saglit yung ano. Puta, hindi sumasayad yung motor ni Mosing dito eh. Tingin ka sa akin pag ganito. Ako sige. Dito. Thank you. Very excited ako sa picture at may pakita ko sa inyo. Sana magustuhan ni Mosing. Meron pang naka-gown dun oh. Diba? Ganda mag-pictorial dito eh. May mga big bikes pa oh. Kawasaki, Honda, Yamaha. Alright, so dito na natin tatapusin ang ating vlog. Paki-comment na lang po kung ano ang masasabi ninyo sa mga picture namin ngayong araw. At kung meron kayong may sasuggest na pwedeng gawan ng photoshoot sa mga iba't ibang lugar gamit ang kay Mosing Kong TV. Since tapos na ang ating off-roading, siguro marilaki. Hindi ko alam, pero medyo delikado kasi doon, no? Bahala na. Depende yan sa comment ninyo. Alright, maraming salamat. See you next vlog. Wait for speed.